Dumako na po tayo dito, mga bossing. Eto po, oh. Anong ba pipigilan yan? So, ibig sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga group. Ayan. Mga bossing, eto po yata yung sinasabi na retired general ho, mga kababayan, na nagsasabi na, naku po, lalagpas daw. Kaya kapag ka daw ha, umabot ng 1.5 million, 1 milyon yung katao, hindi na daw nila mapipigilan. Di po bang parang gusto nilang sabihin na, o eto na, ang panahon na hinihintay para mapabagsak si Bongbong Marcos. Diyos ko po Lord. Wow! Kung siya pala nahihilo, paano pa kami, Mark? O eto, aba, ang DDS na retired. Retired daw, general na si Pokis. Oho, pakinggan nyo mga kababayan, no? Ano sila sabi nila? EDSA 2, EDSA 3. Eto na daw yun. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang po anong mangyari? Pagka 1 million, 2 million tao. Grabe, sila mag-uutuan. 'Di ba, Ma'am Lori Pajardo? Sila mag-uutuan. Sino po ang kausap? Ayun, si Defensor, mga bossing. Original na may kakilala dito po kay Orly Gotesa. So, paano ba pipigilan yan? So, ibig sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo. Hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na, this is a peaceful... What's your expected... Sana maging peaceful rally. Pero sana din madaming pumunta, ha? Sana din madaming pumunta. number, the 2 to 10? Dito sa, of course, sa... EDSA. No, sa Luneta, talagang solid yan. INC yan eh. INC yan. Yan. Alam nyo siyempre kapag sinabi EDSA 2, EDSA 3, pagpapabagsak po o pagpapababa po sa Pangulo ang pinag-uusapan. Pag ganyan ho, mga bossing. Siguro 1 million, 2 million kaya nila. 1 million, 2 million daw ho ang pupunta, mga kababayan. 1 million, 2 million ang pupunta. O ayan, sasagutin ka na ni DJ Maharot ng Cereza Force. 119 million ang Pilipino. 2 million lang. Hindi pa ho sigurado yan, mga kababayan, kung talaga bang yung 2 million pupunta sa kanilang parali. 'Di ba, JQ? Ano yan, Pokis, plural ng POK. Oh. 'Di ba? Akala ho yata nitong mga ito, mga boss chipamo, sir, na kapag sinabi nila 1 milyon, 2 milyon ang pupunta doon sa rally namin, umpisa na mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho. No? Hindi mo matatawag na majority yung 1 milyon, 2 milyon sa panahon ngayon. Sabi ko nga ho, 1 milyon, 119 na milyon na po ang Pilipino. At para mo masabi na majority ang gusto na sumama diyan sa rally na yan, kailangan at least 60 million ang mapapunta ninyo para masabi na majority ng mamamayang Pilipino ay gustong pababain si Bongbong Marcos. Nagtataka naman ako dito sa inyo, sa INC din. Ano po? Kung kailan naman ho, etong gobyerno natin ay nagsasabi at pinangungunahan na transparency tayo. No? Ipakita natin sa mamamayang Pilipino kung ano ang nangyayari dito sa opisina ng Ombudsman. Ipakita natin sa mga mamamayang Pilipino kung ano ang mga baykam na yan. Ipakita natin sa mamamayang Pilipino yung mga salin natin. No, di po ba? Digong ba ganyan po ba ang nangyari, mga bossing? Hindi. Digong ho, mga kababayan, ayun nga, pinahirapan pa yung mamamayang Pilipino na makita ang salin ng mga politiko. Nagtataka ho ako sa INC. Ang sinasabi nila, para to sa para ito sa transparency, no? And accountability. Bakit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nuknukan ng dami yung mga itinatago, pati yung salin ng mga politiko, itinago. Hindi kayo nagrally ng ganyan. Tinanggal pa yung lifestyle check ni Martires. Di po ba? Sabi ni Ikaw Pipa. Tinanggal pa. Lahat. Nandun na yata lahat ng pagtatago, mga boss si Pamo, sir. Bakit yung INC hindi naglatag ng mga ganitong mga
rally-rally. At ito ho, nadadalas yung pag-rally nila. Sa tingin nyo po, nung unang rally nila, kailan ba yun? January. Madami pong pumunta doon. Oo. Kaya lang ho, mga boss chief sir, nung pumunta yung mga miyembro, ang iniisip nila, mga boss chief sir, ito ay para sa kapayapaan rally. Ito ay para maging kaisa, para maging payapa ang ating bansang minamahal na Pilipinas. No? Ganon. Tapos pagdating ho nila doon sa rally, mga boss chief sir, ang natunghayan nila, si Marcoleta nagsasalita sa entablado. Bumabanat sa gobyerno. Ngayon, madidismaya ho yung iba dyan, mga bossing. The way na, uy naku, sandali lang. Pumunta ako dito para doon sa peace rally. Bakit ganyan ang nangyari? Bakit Rodante Marcoleta nagsasalita, bumabanat sa gobyerno? Tapos etong mga bisita ng iba, mga DDS na mga senador. Putragis na yan Binudol yata ako Para mapapunta ako, ginamit yung salitang peace rally. O ginamit yung salitang kapayapaan para mapapunta ako. Kasi ho, yung mga miyembro, mga boss chief sir, isa lang naman po ang gusto niyan. Di ba, Ma'am Betty Banikid? Ano po? Yung makarinig ng salita ng Diyos. Kung yung patungkol po doon sa mga politika, ayaw po nila ng mga ganyan. Di po ba? So ngayon, ito meron na naman ho na rally. Sa tingin nyo po ba, yung iba dyan hindi madadala? Siyempre madadala. No? Naku, sabihin na lang natin, doon kay, ano ba tawag na? Sabihin na lang natin doon sa kanila, hindi tayo makaka-attend kasi ganito, ganyan. Baka magdahilan na lang po yung mga yan, mga bossing. No? At baka yung sinasabi nitong si bossing na 1 million, 2 million, yung mapapapunta nila doon, baka mas mababa pa dyan. Baka magmuka na, sino ba yun? Si Meow Meow? Sabi, Grand Rally daw, Grand Rally, yung kanyang parally doon sa labas ng Forbes Park. Tapos ang dumating, 100. Umulan lang ng konti, 50 na lang ang natira. Baka ganyan lang din ang ang mangyari dyan. Di ba? Sabi ni Sarah, Roque, bakit nakikialam ang INC sa politika? Spiritual dapat sila, di ba? INC, si Marcoleta. Hindi, kasi siyempre nandyan na ho din si Marcoleta. At eto nga po, mga kababayan, naiipit din niya yun si Marcoleta doon sa usapin ng kanyang salin at ng kanyang sose dahil hindi magtugma ho. Di ba, Madam Rosalie? At ikaw Pipa? Tuloy. Yan, solid yan. So all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300. Uy, kahit punuin nyo yung EDSA, kahit sabi ko nga kanina, di ba, doon sa Mark Ramos channel, kahit umabot pa kayo ng North EDSA hanggang Magallanes, punong-puno yan. Sabihin mo na, eto bigyan ko na kayo ng ng extra. Gawin na nating 10 million yung bilang ninyo. 10 million na. Wala pa din sa 10% ng Pilipino yung 10 million na yun. Ayan exage na ang ginawa ko. Kahit punuin nyo pa yan, iba na ang Pilipino ngayon. No, maalam na. Hindi kagaya dati na, ang daming tao doon sa EDSA. Mabalitaan, marinig doon sa radyo na, ang daming pumunta doon sa EDSA. Nakita sa TV, may mga nagwawagayway. Naka-zoom yung camera. Okay na, nako. Ayos na, bababa na ng presidente. Hindi ngayon. Google, naku. Napakalaking tulong niyan sa mga tao. Napakalaking tulong sa buong mundo ng Google. Bakit? I-type mo, ilan ba ang populasyon ng Pilipinas at meron 2 milyon daw. Sabi nitong nitong tao na to na nagrarally doon sa EDSA at doon sa Luneta. 119 million pala ang tao ng Pilipinas 2 milyon yung sinasabi nilang nagrarally. So wala yan. Hindi bababa ang Pangulo kasi hindi naman majority ng Pilipino yan. Di ba DJ Maharot, atat na atat sila na mamuno para di masiwalat ang kanilang mga baho. Kaya ganyan ho yan mga yan.
Totoo yan sinasabi ninyo. Kaya ganyan ho yan. No? Pilit nilang pinapabagsak, pilit nilang pinapababa si Pangulong Bongbong Marcos kasi nga duguan na eh. No? Ayan niya, kitang-kita na ho. Ang sinasabi ng mga DDS, Diyos ko po, ang lala ng korupsyon sa panahon ni Bongbong Marcos, eto nasisiwalat na. Sino nagsisiwalat? Si Pangulong Bongbong Marcos. Panahon niya nasisiwalat. Hindi siya natatakot ha. Hindi ho siya natatakot doon sa mga kurakot. Biruin mo kung sino-sino po ang lahat ng mga iniimbestigahan. Malalaking mga pangalan ho, mga bossing. Nagawa po ba ng ibang mga presidente yan? Yung kay Chavit Singson na nga lang ho eh. Nagawa ba ng ibang presidente? Bata pa lang ho tayo, mga kababayan. Yung pangalan na Chavit Singson, medyo ano na po yan. Medyo naririnig-rinig na po natin yan. Di ba? Na, naku, pagka yan, si Chavit Singson, binangga mo kahit presidente ka, hindi ka uubra dyan. Ganun eh. O ngayon ho, nasa si Chavit, bakit ho nag-iingay? Bakit ho halos araw-araw nagngangawa si Chavit? Kasi nga, hindi siya sanay doon sa nangyayari ngayon. Na ang akala niya, lahat mapapaikot niya o ang lahat, mapapasunod niya. Hindi ang presidente. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Barbara Butler, I am INC but I am a loyalist. No? Since 1970 from Australia at through Ilocano from Pangasinan. Sabi ni Mary Joy Morante, kahit mapuno man niyang EDSA, hindi pa rin kami payag na ibaba nyo si PBBM. Correct. Ilan ho tayo? Kung 10 milyon ang pumunta dyan, o sabi mo yung 10 milyon hindi pumunta na DDS, ilan pa din ho? 10 milyon yung pumunta, 10 milyon yung hindi pumunta doon sa kampo nila. Ilan pa din ho? Merong kulang 100 milyon pa din ho na Pilipino. Mga bossing. Ganon. No? Kaya hindi nyo matatakot. Baguhin nyo yung storya nyo. General, uy, hindi na 1980s ngayon, hindi na 1990s ngayon. 2025 na ngayon. No? Alam na ng mga Pilipino, ilan ang Pilipino, alam na ng mga Pilipino kung ilan yung majority talaga. Padami ang populasyon eh. Diba? According to Google, sabi ni Lily, there is 116 million people living in the Philippines. O yan na lang, sige, yan, sabi niya. Diba? O sabihin na natin, 100 million na lang. Tapos 2 million yung pupunta sa inyo na ipinananakot nyo na magiging EDSA 2, EDSA 3. Burat niya. Ay, sorry. Bahala kayo sa buhay nyo kung may mapaniwala kayo, di ba? 500, possibly 1 million. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari. Yung EDSA 1, EDSA 2. Ulupong. Yun yung gusto ko sabihin. Di ba? Diyos ko, pwede mangyari yung EDSA 1, EDSA 2. Diyos ko po, Lord. Malabo kasi alam ng mamamayang Pilipino kung ilan talaga ang mamamayang Pilipino. At itong pangatlo, kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yung SEC eh. So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede Kayo mag-EDSA 3. Alam niyo, pagkatapos lang ho nitong mga parali-rali ho nito, uwian lang din ho yan eh. Sabi ni Aviator PH, yan si Defensor, malapit na din yan. Maging note pa. Hirap na din, mga kababayan. Hirap na din tong tao na to. Biruin mo, naglabas ng Orly Gotesa, wala, sablay. Hindi pa din mangyari yung gusto niyang mangyari na mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Madam Rosalie, kahit ang JIL, hindi lahat yan susunod sa kanila. Lalo ngayon, bistado ang mga pinaggagawa ng pastor nila. Biruin mo ang iniisip daw ho na magsasama-sama yung JIL, yung INC, tapos yung isa nga, yung kay Buloyski. Yun daw po ang mga magsasama-sama diyan po sa magaganap na rally, mga bossing. Sabi ni Rita Roas, pagkatapos ng rally sila ay magugutom. Sasabihin dun sa
Ay, nanay, ano po ang ulam? Hmm. Yung mga ganitong hakbang nila, yung mga pagpapababa sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi na uuubra to, mga bossing. Hindi na po mangyayari yan, mga kababayan. Kitang-kita po ng kapwa natin Pilipino, ng mga Pilipino na talagang nagtatrabaho ang ating Pangulo. Talagang ang pag-angat ng ating bayan ang inuuna ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss. Di ba? Pabahay na lang. O, ano ang pangako ni Pangulo? Yung mga pabahay. O, kung makita nyo ho, naglalakihan yung pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Akala mo nga, condominium na ho eh. With matching swimming pool pa po. O, kalaban sa politika, mga taga Davao, ano ginawa? Pagkaupo pa lang po ng Pangulo, nandun na yung distribution po ng mga lupa para doon sa mga magsasaka. Ano pa? Yung mga irigasyon, yung mga tubig. At eto pa po, yung mga magsasaka, hindi pinapabayaan po sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga rice processing. O, di ba? Dahil po binabarat yung ating mga magsasaka nung mga bumibili ng kanilang palay dahil nga po pagbasa yung palay nasisira, nabubulok. O ngayon, ano ginawa ng Pangulo? Halos mag-100 na daw po yung rice processing na nakakalat po sa buong Pilipinas. Di ba? Paano nyo ngayon hihimukin ang taong bayan na pababain si Pangulong Bongbong Marcos? Kung ganyan yung nakikita namin lahat. Hindi na kinaya ni Virgie Badjola, good night na daw. Sabi ni opinyon ng Duka, bayaran ng 500 pesos, 1,000 tapos habang buhay ang kahihiyan.